Before we start to do sa ating mga regular topic, magkaroon muna tayo ng sharing. At dito sa i-share ko sa inyo, this is yung feeling natin palagi. Yung the bright side of failure. Yung ating laging kinatatakutang mga failure, meron palang bright side. Akala natin, pag nag-fail tayo, nabigo tayo sa mga bagay na gusto natin, end of the world na, hindi na tayo magkakaroon ng magandang, magandang future. Dito sa i-share ko sa inyo, meron palang magandang bagay yung mga nangyayari sa ating failure. Di ba? Minsan napipil natin para tayong laging talunan, lagi tayong bad shot, parang hindi tayo komportable kapag ka tayo hindi dumanas ng mga tinatawag nating very sad moment. Isa na diyan yung minsan aksidente o hindi tayo capable ng gumawa ng mga bagay na gusto natin. Na kahit na anong effort na gawin natin, nagiging kulang pa rin. Hindi tayo maging happy dahil nga failure eh. Nagpe-fail tayo. Ang hirap talaga nito kapag ka yung failure mind ay laging nasa isipan at lagi tayong inaatake nung pagiging malungkot, lalo-lalo na kapag ka tayo nag-iisa. Pero ngayon, gusto kong i-encourage tayong lahat na itong mga bagay na ito pwedeng magkaroon ng positive na pangyayari sa buhay natin. Ha? Ang kailangan lang natin, itanong natin sa sarili natin, ano ba ang pagtingin ko sa failure, sa kabiguan? Ano ba ang tingin ko sa mga bagay na nangyari sa akin na hindi ako naging successful? Ha? Ito yung ilan sa mga importanteng bagay na lagi nating isaisip. Na itong failure, isang bagay na nakapagbibigay sa atin ng paghinto. Di ba? Bisipin mo, failure ka. Hindi ka na magpapatuloy. Ayaw mo nang gawin kung ano man yung gusto mong ginagawa. Palibasa, nag-fail ka, hindi ka naging successful. Ihinto ko na yan. Failing is like hitting a wall na nagiging dahilan para hindi tayo mag-move forward. At makalimutan natin yung mahalagang bagay na ipinangako ng Diyos para sa atin. Ito yung mga bagay na kahit na anong gawin natin, palibasa, nag-fail na tayo, ayaw na nating gawin, ayaw na nating ituloy. At lagi nating isipin at alalahanin na itong mga pagkakamali, itong ating mga nagawang bagay na naging dahilan para tayo'y mabigo, pwedeng tumulong sa atin sa isang banda. Ang mali lang ay lagi nating nasa isip na nag-fail na tayo, hindi na natin kayang gawin yun, at dahil nagkamali na tayo, wala na tayong magagawa. Pero ang sabi ng Bible, ay napakaraming promises ng Diyos. At pangalawa, failure daw, parang salamin. Tuwing meron tayong na-encounter na pagkakamali, ang lagi nating sinasalaminin failure naman tayo Hindi natin kayang gawin yan At kadalasan, pagka nandun ka na sa mga critical na decision, nagiging limitado na dahil natatakot na tayong mag-decide dahil iniisip natin baka magkamali ulit tayo. Baka hindi ito yung tamang taong makakasama ko sa buhay. Ayaw ko to. Minsan tayong nabigo sa pag-ibig, akala natin, yung mga susunod na pag-ibig natin, mali. Pag-ibig, Pag-ibig. Yeah. And it make us realize na itong mga failure na to, hindi mirror. Kasi meron naman tayong Lord na pwedeng maging dahilan para itong mga failure na ito ay maituwid natin. Ngayon, pangatlo, failure is a stepping stone to a greater heights. Imagine niyo kung nag-fail kayo tas huminto na kayo, ano ang inyong gagawin? Di ba lalo kayong walang magagawa? Alalahanin natin lagi na kapag tayo ay mayroong mga problema, huwag nating isipin yung problema. Ang isipin natin, mag-concentrate tayo sa solusyon. Ano ang pwedeng maging solusyon sa mga kinahaharap natin? Mas mahalagang maging ganun ang isip natin kaysa mag-concentrate tayo sa kung ano yung nagiging problema natin. Mag-concentrate tayo sa paghanap ng solusyon. Parang kwento yan Merong mga nangyayaring kabiguan, merong nangyayaring success. Kaya sa mga trial na nararanasan natin, wala namang bagay na hindi tayo natututunan kapag tayo sinubok. Kaya
Ang mahalaga, pagka tayo'y nabigo, ipanalangin natin sa Diyos at humingi tayo ng tawad. At after that, ay sumunod tayo sa kanyang mga instruction. Kaya kapag feeling natin na tayo'y nasa madilim na kabanata ng ating buhay, lagi nating alalahanin na mayroong isang Diyos na naghihintay para tayo'y tumawag sa Kanya. At itong mga bagay na kinaharap natin ay mayroong laging solusyon at hindi puro problema. Ngayon, ang sabi dito sa Bible, mga kaaway ko, ito sa sa Book of Micah 7:8, ha? Huwag kayong magalak dahil sa nangyari sa akin. Ay, welcome. Shout out to Celine and Kyla. And Rian, how are you, Rian? Yan. Okay lang yan. Yeah. Yeah. Okay lang. Basta importante naririnig mo kami. You can hear us. Ay! Okay. So, yun, kagaya nga ng sinabi ko, kung meron tayong mga problema, huwag tayong mag-concentrate, kaiisip sa problema natin. Mag-concentrate tayo sa pag-isip ng solusyon. Di ba? Ang sabi doon ay, alin sa tatlong ito, yan, ang kinaharap natin. Yung mga bagay na nagiging dahilan para huminto tayo sa pagtaguyod sa buhay natin. Kaya ang sabi ni Lord, take time, reflect, at makinig tayo sa kung ano ang gusto ng Diyos na gawin sa atin. Ang panalangin natin, Lord, I have failed so many times. Hindi ko po alam kung paano babangon. Ayoko na pong maparalyze due to my failure. At ina-acknowledge po namin na kayo lamang ang dapat naming pagtiwalaan. And beyond doon sa aming pagtitiwala, magpe-fail pa rin kami. Ang importante ay magkaroon kami ng pag-asa na maghahanap kami ng solusyon every time we fail. In Jesus' name, ang iyong strength ay sumaamin. Amen. Amen. O ngayon, sa inyo, mga kasama natin dito, what can you say about the failures you have encountered in your life? O one by one. Ano yung mga nagiging reaction ninyo kapag kayo ay may mga failure na kinaharap? O, mag-umpisa tayo kay Chloe o kay Amay.